Magandang araw! Kumusta ka? Alam ko nasasabi ka na magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa nakaraan, kaya tara na't pasukin ang mundo ng kasaysayan with Eire. Noong May 6, 1942, sinuko ni Lieutenant General Jonathan Wainwright ang lahat ng mga US troops sa Pilipinas, dahilan para manalo at pumunuan ng mga Hapon ang Pilipinas. Pero bago mangyari ito, tanging isla ng Corregidor ang naging tanggulan ng mga Amerikano at mga Pilipino matapos manalo ang mga Hapon sa labanang naganap sa Bataan na kung saan nakatakas si General Wainwright. Ang desisyong pagsuko ni Lieutenant General Wainwright ay hindi ayon sa kanya, kundi para sa kapakanan din ng lahat. Namatayan na siya ng 800 sundalo at kung masusundan pa ito, mas magiging malala ang sitwasyon dahil sa mas malakas pa rin ang mga Hapon. Hating gabi nang inanunsyo niya ang pagsuko at ang lahat ng 11,500 na sundalo ay inilikas isang kulungan sa Maynila. Sa pagsuko ni Lieutenant General Wainwright, kasama siya sa formal na seremonya ng pagsuko na ginanap sa USS Missouri noong September 2, 1945. Naging prisoner of war ang Lieutenant General hanggang 1945. Upang bigyang pasasalamat ang kanyang mga pagsisikap sa pagtatanggol niya laban sa mga Hapon, binigyan siya ng Medal of Honor ng dating US President na si Harry S. Truman at namatay siya noong September 2, 1953 sa edad na 70 dahil sa stroke. Ito rin ang araw ng pagsuko ng mga Hapon, 8 taon ang nakakaraan. A gentle reminder from Eire Perinos na hindi lamang oras ang ginintuan, kundi pati na rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune in our next videos and follow our club's social media accounts. See you again in our History with Eire.